yun guys, tapos na yung unit. Demo na natin, tapos turnover na ng ano, ng unit. Na, so yeah, kasama natin si Boss Kiefer, siya yung magre-release ng unit. Yeah, tara. Go! Let's go! So yung client yan, nag-avail ng AVT na dashcam, ceramic coating, undercoating. Pwede na dito na. Patras mo na lang para maganda yung pag-picture natin mamaya. So yun guys, yung unit okay naman na. Ayan, so naka-ceramic coating siya, 3 years warranty. Tapos you know, naka ano siya, naka undercoat. Sige, wala mo lang. So yun, okay na. Ceramic door visor, tapos naka AVT. So lagi ko namang sinasabi, every time na may ceramic coating, okay siya, wala siyang gas-gas. Yan, may warranty for 3 years. So tatawagin na lang yung kliyente. So unang gagawin natin, ma'am, check muna natin lahat. So check nyo lang kung may gas-gas. Pero once na naka-ceramic coating kasi, ma'am. Ito na yung ceramic niya, no? Yes, ma'am. So every time na kayo car wash, ganyan lang siya laging kakintab. Kumbaga may additional. Tapos yung door visor, ito, ma'am. Yun na. Tapos tanggalin na lang natin mamaya yung ano, para makita yung ma'am na talagang fresh siya. Tsaka ito, ma'am, makikita mo dyan kasi minsan yung sticker na yan, pagka fresh yung sticker, ibig sabihin kaka-deliver lang ng kotse. So yan, naka-plastic pa lahat, sir. Tatanggalin na lang natin yan. So yan yung mga sign na sobrang fresh ng unit. Yan. Tapos check nyo na lang po, gas-gas, then pero yun nga, pag naka-ceramic coating po, once na may kahit konting maliit na gas-gas, hindi siya tinutuloy. So yun. Tapos ngayon, sir, ang coding mo Wednesday, Tapos sige, sir, ma'am, check natin dito sa likod. So, yung box ng ano natin. Opo. Sige, ano mo naman. Tunog cover, ma'am, meron dyan sa loob. Meron din siya sa online. So mamimili ka lang. Sige po mag-order dito, let me know para check natin kung magkano. So yun, okay na. Saan ang ano nung spare tire po nandito sa ilalim po. So pagka na-flatan po kayo ito, tapos may tools po tayo doon para mababa po. Easy close po dito. Ayun. Yung jack ko nandun sa passenger. Yung jack nandito po. Sa ilalim ng... So gagawin nyo lang po, forward po. Ano? Sabay. Sige, Unwrapping. Unwrapping ng mga bata. basta pagdating ng mat naman. Tapos po yung ano nyo, aircon vents, may control po kayo dyan. 1 and 2 and 2. Opo. Door pricer pa is Ma'am, ganito. Punta tayong Petron. Demo ko sa inyo sa Petron. Or pwede naman dito. May gas pa ba? Wala din. Ano na, 1 bar na lang. Petron na lang. Para pwede tayong magtagal ng demo. Picture muna tayo dito. Okay, sir. Picture po muna tayo. Tapos demo ko sa inyo yung interior.
Sige. Ah, binuksan na rin ni tatay, baka ano. Ay, Ano na sir? Sige amin. Susi na saan ba? Sa kanila. Okay naman na. Okay. Tuturo na lang po natin. So yung basic po na yung battery. So may kita naman po yung battery. Yung computer box, fuse box po na sa taas. Kasi ito po yung ano nyo, brake fluid. Brake fluid. And then, andito po yung sa water po. tawag. Kulang. And then, nandito po sa splitter. And then yung check po na oil. So yung remind ko lang po ulit, every 6 months or 10,000 PMS. And then yung first month na before, first month or first 1,000 PMS. So yun ma'am, basta lagi mo lang i-check itong coolant mo. Kulang. Tsaka yan. Tapos brake fluid, tapos yung level nung ano. Yan lang ma'am. So yan, may mga, yan ma'am ano yan mga markings yan ng planta. So pag nagalaw yan, void warranty. So yung mga markings yan, kumbaga quality check nila yan kada mga kulay na yan sir. Ang steering oil niya, wala. Yes, wala po. Electronic na po siya. May ano na po, EPS na po siya, electronic na po siya. So low maintenance po pagka ganun. Walang tagasin, ganyan, di tumatagas. Long lasting din naman yung pagdating saan po. So temporary warranty po. May iba pa po yung sabihin. Yan, so ito, mapabaliwala yan sir pagka may ORCR ka na, kakaplaka ka na kaagad. So ngayon, temporary pa lang, Wednesday ka. Yes. Pagdating ng ORCR natin, hindi natin alam, wag lang sanang tumapat ng Friday. So, sige, picture po tayo, tapos demo tayo sa ala. Magsara lang po kahit bagsak na naman. Yan. Huwag niyo pong itutulak. Opo. Sa yung remote ma'am, sa remote po, ito, demo ko sa inyo sir, ma'am, yung sa remote natin, ano lang po natin? Sir, ko close lang po saglit. May remote engine start po siya na tinatawag. So for example, nababad to sa sobrang init. So pwede mong i-start yung kotse using the key fob, ilalak nyo lang po. Okay. Then hold button, hintayin nyo lang po siya na mag-start. So yan, nag-start na yung kotse. So sa pag-start ng kotse po, nakabukas yung aircon yan. So for example, ito. Buksan natin. Tapos ito ma'am, nakakilis di tayo naki-smart entry. To unlock yung car, yung key fob natin, lock lang po. Tsaka lock and unlock button lang po natin. So hindi siya yung nahawakan lang dito, magbubukas na. So yan, pagdating po dito, yan, nakabukas yung aircon. Ayan. So dito po, kailangan lang po natin naka number 1 lang siya. So yan, nag-ano naman siya. Tapos kung itutuloy nyo po yung, kasi ito sir, pagka naka-engine remote start siya, pag hinawakan niyo yung ano, yung yes ma'am, pag pinindot niyo yung shift knob, mamamatay yung engine. So para gusto kung kunwari i-drive niyo na siya, yung pinaka normal procedure or standard procedure ng pag-start, which is yung magpapreno ka, push start pa rin para mag-start na yung buong function ng kotse. Pag ganito sir, pinalamig lang. Pinalamig yun lang po. Yes So ma'am. pagka mamamatay din. Yes po. Ay hindi po siya mamamatay basta-basta. Okay. Kumbaga, Anti-mo. yes po. Nakadire-diretso lang po yan. Kaya tara ma'am, picture tayo, tapos demo ko sa inyo yung loob. May kasamang pampuno yan ma'am, previous yan may puno. Family picture mo na. Up. So, picture mo na, tapos demo natin yung loob mamaya. Sir, dito po kayo ma'am, dito po sa side. Dito po, yan, dito po, yan. Tapos kayo ma'am, yan. Dito na lang po, harap po muna dito. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2,
Sige po, harap. 1, 2, 3. 1. Sama ako, Min. Sama ako, ma'am. Sama ako, ma'am, ha? Yun. Send ko sa inyo, ma'am. Sige. Tapos, ma'am, punta muna tayo Petron. Tapos, demo ko sa inyo yung loob. Ano po? Gas. Try na natin yung ano, yung second and third row. Buksan na natin dito, ma'am, para ano na. Buksan na natin dito. Sir, adjust. Sige po. Paharap po ba? Dito po, sa harap po, ito po. Yan po. Itong natin naka-start. Hindi pa po. Tuturo ko po sa inyo. Wait lang po. Petron muna tayo. Kasya ba kayo? Mga matatangkad yata to. Sige, dito muna tayo. So ito, sir, tapak po tayo sa preno. Push button yan. Tapos ito po yung may engine start po. Yan po, start. Pindutin nyo lang po. Yan, naka-start na po siya. So ganun lang po, pag in-start yung kotse, preno lang po. Tapos pindot lang po dun sa may engine start na button po. Punta muna po tayo sa, wait lang po may papasok pong kotse, mga magpapa-maintenance. Yan pala yung dashcam ko. Yes po, mamaya pati yan tuturo ko po. Kasi nakaano po siya sa harap, nakaharap po. Maganda yun, nakapatay lang po siya para yung function po ng ng reverse mirror po natin, nakaano lang po siya. Sige, tara na po. Maganda rin na yun nga, may babalikan ang video. Tapos kasi tinetesting din natin kasi ito, ma'am. So yan, check lang natin dito, ma'am, yung mga side mirror. Ayan, so dito yan, ma'am, left and right. Yan yung L. Sa right side naman, okay naman siya, okay. Sa lock naman po, yan, central lock. Window lock po para hindi natin mabuksan yung window. Tapos ito, ma'am, may auto po kayo makikita. Sa auto kasi, ito, ma'am, kahit naka window lock ka, pwede mo tong buksan. Okay. Pag yung auto kasi, ma'am, pag tinodo mo yung i-push siyang pababa, bababa yan, ma'am, kahit hindi mo siya i-hold. Pag sa taas, todo mo lang na i-up yan, ma'am. Actually ito parang pwede naman na siyang okay na hindi na siya, tuyong-tuyo na siya, pwede mo na siyang ibang. Pag sa auto yan, ma'am, ganito, pag pinush mo siya ng todo, bababa yan ng todo, na hindi mo, kunwari, approaching ka sa toll gate or ano, Basta pag tinodo mo, bababa na. bababa, kasi pati pag-angat. Sa walang auto, ma'am, kailangan mo talaga siyang pindutin na i-hold mo. So yan, check natin. Tataman, ma'am, bumababa, umakit. Wipers natin, check natin, ma'am. Sa likod. Okay. Hindi ko na washer, ma'am, kasi sayang yung linis eh. Tapos dito, ma'am, sa may gilid dito, may tinatawag tayong vehicle stability assist. Yan po yung para hindi po tayo mag-understeering or oversteering. So i-assist ka niyang mag-steer ng tama. So sa traction, ganun din po. Parang sa traction niya, tama yung traction ng tires natin. Yan po yung sa vehicle stability assist. Dito yung sa gasolina, ma'am, hatakin niyo lang po dito. Pinakailalim po, dito naman po is yung sa engine bay natin. Tapos dito naman, yung sa ilaw natin, ma'am, yan, on off. Yan. So nakailaw naman, ma'am, no? Kita natin. High beam, low beam. Yan. Tapos ito sa itong side na to, ma'am, yung sa fog lights natin. Yan. Kita niyo, ma'am, sa isa, yung maliit. Yan yung fog lights. Mamaya check natin yung likod na ilaw. LED naman yan lahat, sir. LED lahat yan, ma'am. So yun ang maganda sa Honda BRV. Kahit entry level, top of the line ka, pare-pareho ng ilaw. Kasi doon sa mga ibang variant like Honda City, pag entry level ka, hindi ka LED. Okay.
Sa LED niya lang yung mga RS top of the lens lang po. Tapos dito, Hindi na siya palitin, no? yes ma'am, tagal yan ma'am, tagal po yan. Ngayon, pagka nadidiliman ka, hindi problema niyan yung ilaw. Ang problema niya, baka nadidiliman ka sa tint. So pagka nadiliman ka sa tint, may mga ibang sa labas po kasi, may mga murang ceramic tint. So pwede yung magpalagay nun ng medyo light. Ceramic tint po kasi ma'am, yung init niya na ganito, mas hindi siya tagos kasi pag ceramic tint. So dito naman po yung information natin, like yan, yung no key, ibig sabihin nandun po kay sir yung susi. Tapos 20 kilometers pa lang. May mga ano po yan, akit baba rin naman yan. Tapos RPM natin sa hazard, yung mga pag may problema ma'am nandito sa side na to. Yung mga check engine nandito po sa ilalim. So dapat yan lang po nakikita nyo madalas. So walang ibang kulay dapat. Walang ibang kulay. Tapos yung sa overheating naman ma'am, dito rin yan lalabas yan. May kulay pula. So ito, sa seatbelt. So pag nag-seatbelt ka, mawawala. Handbrake yung kabila, mawawala yan halos lahat. Sa ilaw kasi ma'am, pag pinatay natin yung ilaw, halos yan, wala talagang ibang ilaw yan. So pag habang nagda-drive ka, may umilaw dyan, ibig sabihin baka may something na kailangan i-check or ipa-check sa dealer. So ngayon 10 liters natin, naka 5 liters po. Yan. Tapos kilometer per liter ma'am, pindutin nyo lang to. Nakikita nyo dyan. So lumalabas dito, meron siyang range. Yan, yung range pala ma'am, sa 5 ano mo or 6 na bars mo, 127 yung pwede mong i-travel. Tapos sa ngayon 2.6 km per liter kasi hindi pa nga siya nababiyahe. So the more na binabiyahe mo siya ng malayo, tataasin ng tataas, mas makukuha mo na talaga yung kilometer per liter mo. Busina, ayan. Tapos dito naman ma'am, yung sa mga source naman natin dito. Ayan, so may kita mo ma'am, source, AM, Bluetooth, ayan, tapos FM. Sa FM, check natin. Yan, so hanapin na lang natin mamaya kung ano po. So dito naman ma'am, Bluetooth, dito naman yung hands-free natin sa ano po. Kumbaga pag may tumawag sa inyo, pwede niyo pong sagutin dito. Yes po. Tapos hazard din po. Dito naman yun lang naman yan ma'am, basic lang naman siya. Pwede mo i-connect yung sa Spotify nyo, tapos nag-Waze kayo, dyan maririnig nyo na po. Tapos pag may tumawag sa inyo ma'am, naka-loudspeaker yan. So pagdating dito naman yung sa aircon naman ma'am, ito ma'am basic lang naman yan, yan lang naman po talaga siya. Radio, FM, Bluetooth, phone, yan lang po. Tapos dito ma'am, yung sa fan, so kung gusto mong malamig, maganda kasi habang yan ini-start mo yung kotse, pinapalamig mo, lakasan mo ng konti. So for example, hindi ka nag-remote engine start ma'am, gusto mo nang i-drive, max cool mo lang siya. So yan lalang, todo na yan hanggang sa likod. Pag nakuha nyo na yung temperature na gusto nyo, baba mo yan, tapos mag-adjust na po siya. Air circulator natin ito ma'am, kung gusto mong dito lang, nagsisirculate lang yung sa aircon natin, laging yan lang ma'am, para hindi madumihan agad yung air filter mo. Kung yung isa ma'am, pag kunwari gusto mong support ng antipolo na or nagtanay ka ma'am na fresh air naman siya, para maamoy mo yung labas, yan naman po. Front ma'am, ito yung sa front dyan, pagka medyo nag-fog or na gano'n, nagkaroon ng ng mga moisture. So yan. Yan yung hangin ma'am. Yung rear defogger naman po, yun naman yung mga linya doon sa likod ma'am. Pag nag-moist siya, iinit naman yan. Pero lagi mo lang siyang i-off kasi kunwari ganitong kainit yung panahon, pwede po kasi siyang makabasag ng ano natin, defogger natin. Tapos ito ma'am yung position naman po, pwedeng sa ilalim, tapos ibabaw. Yan. Ramdam niya ma'am sa ilalim, no? Sa may paa, tapos sa paa lang, sa may ibabaw, tapos yung harap. So ito, madalas na naman ginagamit ma'am itong harap lang ma'am. Max cool yun po. AC, pag nagbagyo kayo ma'am, tapos malamig naman na, pwede mong patayin yan para mas matipid yung gasolina. So mamamatay ma'am yung sa compressor natin, mawawala ng lamig. On-off ma'am, pag gusto nyo off lahat ng accessories, off nyo lang to. Tapos dito yung sa temporary thermostat naman po. Ngayon ma'am, kung naka-Apple kayo or naka-Android kayo, basta original cable ma'am, pwede mo i-connect yung phone mo dito, tapos mag-a-appear na po dito yung
yung mga display at ibang mga application ng cellphone natin. Like, for example, Waze. Nakakunik ka na dyan, makikita mo na dito yung Waze, ma'am. USB na, basta original, ma'am, yung sasaksakan mo. Okay. Yung USB, yung charger nyo po. Ito naman, ma'am, yung sa USB naman natin, ma'am, ito for example, gusto mo magpatugtog, may sinave ka lang MP3. So, pasok mo lang dyan, ma'am. So sa ngayon, ma'am, nakasaksak dito yung ito yung pinaka-power naman po ng dashcam natin. So dashcam natin, ito lang, ma'am, pagka gusto mo laging, yan, no? Opo. So for example, ito, harap, yan, ito likod ko. Likod, harap, yan po. Paano pa sir? Ito, ma'am. Pindutin mo lang yan, ma'am. Okay, ayan yun. So for example, ito, likod lang yan, ma'am. Pero yun, ma'am, hindi, pagka sinave mo siya sa cellphone or even sa laptop, ito lang kasi screen natin, ma'am. Malaki yan, mahahaba yan. So ito, nakikita mo lang bubong, di ba, ma'am? So itong part na to, yung dual siya, ma'am, ayan, ang buo hanggang ilalim. Hindi Pero ka pwedeng galawin to, sir, no? pwede mo siyang galawin. Pwede mo siyang galawin, ma'am. Okay. Yan. So for example, yan ito naman, ma'am, ayaw mo yan, medyo distraction sa yan. Pindutin mo lang siya to. Tapos yan, magiging rear mirror mo siya. So, pipindutin mo lang siya ganyan. Kaya yung pinagandahan. Yan. Pwede siyang Tapos ito, mama, tatanggalin mo lang to kasi may ganyan, no? So, every time na tatouch mo, picture, pwede ka mag-picture dyan. Stop. Tapos yan na, voice record, ano na rin yun, mare-record na rin po. May kasama na rin siyang memory card. Naglulook po siya, ibig sabihin, pag napuno siya, papatungan niya yung pinakalumang video mo. Tapos para, kunwari, pag may mahalaga ka lang na video na kailangan mong kunin mo lang po yung SD card. Tapos, may ano na dyan, no? yung SD card, ma'am, nandito yata sa mga gilid. Nasa gilid lang yun, ma'am. Basta nandito lang. Yes po, nandyan lang naman yan. Or nandito sa ibabaw yata, ma'am. Nandito yata, sorry. Ito, ma'am. Oo. Sa ibabaw lang. So, yan. So, dito naman, ma'am, ito, kuyari, naka-neutral tayo ngayon, ma'am, di ba? Naka-lock. So, maganda lang, ma'am, every time na may traffic kayo, neutral drive ka lang, neutral drive. Kasi pag nag-park ka, habang nasa traffic ka lang, mag-unlock buong kotse. So ngayon, pagdating dyan, ma'am, reverse camera, meron siyang reverse camera. So ito yung pinaka-safest po. So neutral, drive ma'am, pag gusto mong economical lang po. S-mode, pag gusto mong medyo matulin. Tapos kung gusto niyo po, pagka nagbundok po tayo, para hindi ka masyado nagpepreno lagi, S-mode ko na po para may engine, engine brake po siya. L-mode po, yun po yung low gear. Sa low gear naman, ma'am, yan yung tinatawag na pagka akyatan, tapos parang feeling mo parang medyo nabibitin ka, i-L mode nyo lang, ma'am. Yes po. So yun lang naman, ma'am. So drive mode, gusto mo lang matipid. Pero actually, ma'am, sa D mode, hindi siya nabibitin talaga. Hindi ko alam, baka minsan may mga gusto talagang matulin talaga yung hatak gusto nila. Pero yung D mode, ma'am, nakakaangat yan kahit Baguio, kahit Baguio, ma'am, kayang-kaya niyan, walang problema yan sa D mode. Yung iba lang talaga gusto nila nag-L mode sila para mas matulin sila. Kasi ito, ma'am, nag-shift kasi yan, yung CVT niya, tumalaki yung sa pulley. So kung gusto mong yung hatak malakas lang, L mode mo lang po. Parang nag-shift siya pa CVT na sa katagal. Pag CVT kasi, ma'am, yung CVT kasi, ma'am, parang pulley type siya, hindi siya yung parang yung first gear, second gear, third gear, even sa mga 5-speed automatic po. Sa 5-speed automatic kasi, ma'am, every time na mag-change gear, may mararamdaman kayo parang jerking, pati yung taas baba yung RPM mo. CVT transmission, ma'am, steady ka lang. Naka-steady lang yung RPM niya. For example, kung yung speed mo, ma'am, gusto mo lang naka 2,000, 3,000 RPM ka lang, pabilis na ng pabilis yun. Hindi yan naglalaro yung RPM. Okay. So, dito, ma'am, yan. Okay naman siya. Dito sa gilid, ma'am, marunong naman kayo, ma'am, na sa gilid na naman po. Tapos, seatbelt, ma'am, nasa gitna. Kasi pampituan siya, may seatbelt sa likod. May, ano ba naman? Charger, ma'am, wala sila dun sa likod. Okay. Dito wala? Dito, meron po isa. Okay. So, sa isa dito, para at least, kung gusto niyo pong bigyan sila ng... Pero most of the time naman, ma'am, nakisakay lang kasi ako, kaya nandun sila sa likod, eh. Pero actually, ma'am, hindi ko lang sure, meron kasi doon slot na lalagyanan ng charger. Hindi ko lang alam kung may mga grupo na nagagawa, ma'am, ng lalagyanan ng charger doon.
Actually, parang possible. Pero, syempre, yung likod kasi na yan, ma'am, most of the time kasi, ano siya, trunk space lang siya. So yun, any question ma'am? Baka may question kayo. Ito ma'am ha, pag hindi ka nag-seatbelt, hindi nag-inflate ang ano natin, airbags natin. Okay. So ngayon, kasi ano yan duktong kasi yan, itong mga seatbelts yan, duktong kasi yan na So kailangan talaga kasi. naka-seatbelt ka ma'am, meron siyang ano. Tapos, pagdating naman ma'am sa pag-leather seat, pag nagpa-leather seat ka, dapat make sure ma'am na marunong sila sa merong side curtain, may side airbags kasi sa mama, sa gilid. So yan, dapat marunong yung magkakabit ma'am ng Hindi, okay na to para hindi mo mag-init. yes, para hindi rin siya mainit. Yes, pas nandito ma'am, glove box, wala naman ang laman, nandyan sa inyo lahat ng manuals po. So yun, sa sounds, hindi na natin matry ma'am yung sa ano, pero pwede ka mag-bluetooth na yan ma'am. Sa bluetooth, hanapin mo lang si Honda BT. Okay. Tapos connect ka lang po. Or baka may info mo dyan ma'am. Pero madali lang yan ma'am. Pag kinonnect nyo siya, Honda BT lang or basta Honda, connect ka lang po, pwede na kayo magpatuto ng mga Spotify. Yes ma'am. Kasi dito muna tayo. Check na natin. Yung FM naman, hindi ganun kaganda yung quality ng sound. Pag tinanay niyo yung Spotify, mas maganda yung quality. Yun. So any question ma'am? May question pa tayo? Pero kung may, Pwede mo pa hinaan. pag may question ka ma'am, add mo ako ma'am sa Facebook, send mo sa inyo yung Facebook ko. Sige. Para pag may mga ano kasi ma'am, yes ma'am, even yung personal ano nyo ma'am na kunwari birthday mo, mabati man lang kita o si sir, mabati ko. Yun po, so chat lang tayo. Ma'am, salamat, thank you ha. Sir, thank you. Kasi kala ko di na tayo matutuloy ma'am eh. Kasi sabi ko, pero okay lang naman, sabi ko naman sa inyo, huwag kayo mahiya sa akin kung saan ka komportable kumuha, wala tayong problema. So syempre, thankful ako na natuloy tayo dito. So, any concern ma'am, sabihan mo ako. Pag may ORCR na sabihan kita, plate number, pwedeng kunin sir. Sa mga maintenance, pwede ako magpa-schedule. Maraming salamat ma'am. Ingat ma'am, enjoy nyo ma'am. And then tsaka sir, yung undercoat pala. Undercoat ma'am, tingnan natin. Actually kanina binidyoan ko siya. Meron naman siya. Meron ba? May video, yes ma'am. Pero maganda ma'am, makita mo. Okay na sir. Yung undercoat sir, ito po, para makita niyo sir. Kasi lahat binayaran natin yan. May makikita kasi yun, no? Parang makintab na itim. Ito sir, ito to. Parang malagkit na itim. Yan yung undercoat. Hanggang ilalim yan sir, buo. Makikita mo dito sir. So pag pinaangat mo yan sir, buong ilalim mo, nakakoat yan. Ito. Pero, try na. Yun, okay na. So, ilista natin Honda BRV. So dinemo ko na lang dito sa may Petron kasi puno na dito sa may kabilang side. Sa may ano natin, sa may Honda Pasig. Kasi Sabado ngayon. So sa mga gusto magpa-maintain sa Honda Pasig, iwasan nyo yung Sabado, napakadami. Pero kung time nyo talagang, kung no choice kayo sa schedule at kailangan nyo na magpa-maintenance kung Saturday talaga yung schedule nyo, make sure nyo naka-schedule kayo para hindi kayo mahirapan sa pagpasok kasi minsan pag nag-walk-in ka, mas matagal. So yun, yun kay Sir Orlando, tapos kay Ma'am Maricel. So maraming salamat. Alam ko, munti ka na tayong di matuloy at may mga nag-o-offer kasi so sa kanya. So laking bagay na gano'n si ano. Ay, okay na ma'am. Thank you ma'am, thank you. Thank you sir, ingat. Okay lang po, ingat po. So yun. Yun na nga. Sa mga gusto magpa-maintenance. Kasi pag nag-walk-in kayo, sobrang tagal. Isisingit pa kayo. So pag siningit kayo, mas mahihirapan kayo magano. So ano lang natin.
Thank you rin tayo sa client. Maraming salamat sa pagkuha sa Honda Cars Pasig, especially sa akin. So sa mga interesado, so kontakin nyo lang ako. So yun, napakaganda. Ayos na ayos. So thank you sa client. Ingat po kayo. God bless po. Ingat po. So yun, okay na. Balik tayo sa dealer. So yun, kung interesado kayo, so any transaction, tumatanggap tayo, cash, PO, or financing, may mga low down payment pa rin tayo. Sa mga nahihirapan dyan sa unit, kontakin nyo ako. So ano na tayo ha? Pwede ko yung hanapan ng unit. So ano kayo? Tapos kung gusto nyo ma-feature din dito sa vlog natin, kontakin nyo lang ako. So maraming salamat sa inyo and sa client ko. And God bless po sa inyo lahat.